Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Magre-react na naman tayo at magko-comment dito sa isang viral video. Tungkol naman ito sa pahayag ni Senator Ontiveros para kay Kibuloy para humarap na siya dito sa Senate. Matigas kasi ang ulo nitong taong to. The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Quiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. See, nakakahiya na yung parang bumabalik tuloy si Rendon Rabador na nag-appoint sa sarili niya na motivational speaker. Parang ganun din itong si Apollo Kibuloy eh. Self-appointed lang pala to. Wala naman talagang nagsasabi na siya ang appointed son of God eh. Siya lang ang nagsasabi sa sarili niya. So yung mga taga-sunod naman niyang uto-uto, ayan, sunod na lang ng sunod. Kung talagang siya ang sinasabi yung Jesus Christ, ba't siya nagtatago? Ba't duwag siya? Hindi ganyan ng Diyos. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Yes, totoo naman to. Meron tayong batas. Kailangan sundin. Kung meron nirereklamo, kailangan sumagot para kung gusto mong patunayan walang kasalanan, paano dapat umattend ka sa mga hearing para madepensa mo yung sarili mo. Ganun lang yun. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Very true. Tingnan mo, bintang pangalang, 'di ba? Pero kung makapagtago siya, para na siyang kriminal. Kasi alam niya sa sarili niya na may kasalanan siya. Kahit naman siguro mga tagasunod ni Kibuloy, tanungin niyo yung sarili niyo. Kung walang kasalanan yung leader niyo, ba't nagtatago? Anong feeling nyo? Hinahunting kayo na may patong na sa... Kung may patong na kayo ng CIA at ng FBI, Diyos ko po, matagal na kayong patay. Alam niyo naman ng US at ang mga ganyan, pag sila ang gumalaw, walang ligtas. Pakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi... Yes, yung 4 na yan yung may mga malalaking utang na loob kay Kibuloy. Yan yung mga gumamit kay Kibuloy nung panahon ng eleksyon. Totoo naman yan eh, lumalabas na yung mga balita, diba? Sila rin naman ang nagsabi na kaibigan nila si Kibuloy. Hindi ka ba tutulungan ng kaibigan mo? Malamang tutulungan ka ng kaibigan mo. Ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Dahil nagbabayad sila ng utang na loob. Utang na loob po, tumayo naman kayo sa sarili nyo. Yung mga paninindigan nyo, prinsipyo nyo, huwag yung lagyan ng limitasyon. Ipakita nyo kung sino talaga kayo at kung ano talaga ang purpose nyo dyan sa Senado. Kasi kailangan kayo ng taong bayan para ipagtanggol nyo yung taong bayan, hindi yung mga taong nang aapi ng tao.